enemies. Sipahin natin yung mga enemies na yan. In a difficult hour, anong ginagawa natin? Nagpe-pray tayo. In a difficult hour, we will crush, He will crush to devour. So, and bring down the power of darkness. Tapakan natin! Yep! Tapakan natin ang tapakan! Ganito lang yan! 1, 2, 3, 4!
Lord is living in the inside of us. Amen? At itong Espiritu na to ang bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay nabubuhay din sa ating mga katawan. Magpapalakas sa atin araw-araw. Praise the Lord. Good morning, everybody. Pakibati naman yung katabi natin ang matamis ng ngiti. Haya, sabi mo sa kanya, may magandang mangyayari sa buhay mo. Yes! Pwede mo ba siyang i-bless lang? Sabi mo sa kanya, God will bless you today. God will bless you today. Oh, praise the Lord. God is truly faithful sa ating lahat. Napakasarap simulan ng pagpasok ng October na nagpupuri sa Diyos na buhay. Amen? And you know, there's wonderful things that is happening in the spiritual world, in the spiritual realm, when we choose to praise the Lord. Maybe you are experiencing a lot of challenges. Maaaring itong linggo na ito ay mabigat para sa iyo. Maaaring itong dumating na linggo na pinagdaanan mo ay mahirap, pero ang magandang balita, sa presensya ng Diyos, tutulungan niya pa tayo. Amen? Tayong lahat ay palalakasin at mapagtatagumpayan natin dahil sa Espiritu ng Diyos. We welcome everybody, and I hope and I pray that handang-handa tayo na magpuri, sumamba sa Diyos. Kasi alam nyo, minsan talagang nahahadlangan yung papuri natin sa Panginoon dahil sa mga problema, pagsubok, pero hindi tayo mapipigil dahil ang Diyos natin tapat, pupurihin pa rin natin siya sa lahat ng panahon. Amen? Praise God. And ang napakaganda pa dito is yung mga pangako ng Panginoon sa atin. Siguro, for us, memorize na natin ito. And let us not just speak the promises of God. Let us believe the promises of God. Amen? So, itong mga papahayag nating pangako ng Diyos, huwag lang lumabas sa bibig, kundi paniwalaan natin na natupad na to sa buhay natin dahil kay Jesus na ating Panginoon. Are you ready to receive the promises? Are you ready to declare God's promises into your life? Can you lift up your hands to the Lord and speak it, declare it, believe it? Everybody, God will bless all the works of my hands. I will lend to many nations, but will borrow from none. The Lord will make me the head, not the tail, always at the top, never at the bottom. No weapon formed against me will succeed. I will silence every voice raised up to accuse me. These benefits I will enjoy, and my vindication comes from the Lord. I will flourish like the palm trees and grow strong like the cedars of Lebanon. Even in old age, we will still produce fruit. We will remain. Amen. I will taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. With long life, I will be satisfied. Surely your goodness and mercy follow me all the days of my life, and I will live in your presence forever. I am blessed with every spiritual blessings, heavenly places in Christ Jesus. God will restore my health and heal my wounds, for by the stripes of Jesus Christ, I am healed. And I receive it in Jesus' name. Palakpakan natin ang ating Can we lift up our hands to the Lord in prayer? Lord, we thank you. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. And we are gathered, Father, in the name of Jesus Christ, our Lord, through your Holy Spirit, the Spirit that lives in us, the Holy Spirit that never leaves us nor forsake us. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat sa iyong presensya may kapayapaan. Sa iyong presensya, nandito ang kagalakan. Narito ang pagbabago, ang paglaya. Kaya Lord, huwag mo pong hayaan na makapanood lang kami at kami ay makarinig lang. Lord, magkaroon kami ng tunay na pagkakatagpo sa iyo. Help us to have an encounter with you, our God. Na Lord, hindi lang kami magiging spectator. Hindi lang kami ma-entertain. But an encounter with the living God, mararanasan ka namin sa aming buhay. And Lord, dalangin ko po sa bawat puso na narito na umapaw sa pagpupuri. Umapaw, Panginoon, ang aming mga puso ng pasasalamat. Sa gitna ng mga pagsubok, problema, mga suliranin na aming pinagdadaanan, O Diyos, dalangin namin, Ikaw ang magpapalakas sa amin. Ang mga nanghihina, Lord, pagkakalooban mo ng kalakasan.
ang mga bigat na aming dinadala, ang mga alalahanin namin, Lord, ipinagkakatiwala namin sa iyo, sapagkat mahal mo ang iyong mga anak. Panginoon, kung meron man dito may sakit, ikaw ang Diyos na magpapagaling. Maaaring ang problema ay kalungkutan, depresyon, anxiety. Lord, papalayain mo siya sa lugar na ito at bibigyan ng kagalakan na nanggagaling sa iyo. Lord, itinataas namin sa iyo lahat ng aming pangangailangan. Hindi namin alam ang mangyayari for this October, pero alam namin may ginagawa kong maganda sa aming buhay. Hayaan mong maranasan namin ang iyong presensya, ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapala sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, muli, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba namin sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan, sa iyong mga pagpapalang ibinigay at naranasan namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos, Lord. Praise the Lord. Praise Lord Jesus Christ. You cannot obey what you do not trust. And you are not trusting if you do not obey. Tama ito sa lahat ng sitwasyon. Magpatuloy lang po tayong sumunod at magtiwala sa ating Panginoon. Sabi niya sa Jeremiah 17:7-8, pero mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin. Matutulad siya sa isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog na ang ugat ay umaabot sa tubig. Ang punong kahoy na ito ay hindi manganganib, dumating man ang tag-init o mahabang tag-araw. Palagi saliwa ang mga dahon nito at walang tigil sa pamumunga. Hallelujah. Kaya ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, sumunod lang tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Huwag din tayo magsawa sa paglilingkod sa Kanya. Kilalanin natin ang Diyos sa pinaglilingkuran natin ng buong puso at tayo magtiwala sa Kanya. Hallelujah. We
to trust and obey. Hallelujah! Trust and obey Jesus. Jesus is our firm foundation. He is our rock. At sa matibay na batong ito, tayo tumayo para hindi tayo mag-inag anumang bagyo ang dumating sa ating mga buhay. Kahit ano pa yan, kakapusan, pagkakautang, sakit, anumang pagsubok, tayo kay Lord. Jesus is the rock of our salvation. Hallelujah! I
nabigo, sapagkat tapat ang nangako sa amin. Lord, paalala mo sa amin ang iyong katapakan. Ipaalala mo sa amin na dakila ang nangako. Hindi sinungaling ang aming Diyos sa pinaglilingkuran. Kapag sinabi mo, gagawin mo. Kaya Panginoon, inaalay namin sa iyo ang lahat ng meron kaming pwedeng ibigay para sa iyo. Maging ang aming mga hininga, maging ang aming pagpupuri, na kahit anong dumating sa aming buhay, na bagyo, malakas na hangin, mananatili kaming nakatayo. Sapagkat ang pundasyon namin ay bato, walang iba ang aming Panginoong Jesucristo. Kaya Lord, isang beses pa aawit kami. Rain came. Come on. Yes, Lord. Ligtas tayo sa Diyos. Can we see the one more time? Rain came.
Because the God that we serve, He is faithful. And He is unchangeable. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya yung katabi mo mga kapatid, matapos si Lord dyan. Kaya kamustahin natin sila. Sabihin mo, may ginagawang maganda sa'yo ang ating Panginoon. Come on, let's start on. Greet one another. Kumusta ka? Kumusta ka, kapatid? Kumusta ka? Kumusta ka, kapatid? Kumusta ka? Ako'y mabuti naman. Ako'y mabuti naman. I'm alright. Yes, I'm okay. How are you? Salamat sa ating Panginoon at napakagandang pagmasdan, no, na nag-e-effort na ang mga kapatid natin, talagang tumatayo na, pumupunta na dun sa likuran, pumupunta na dun sa mga brothers and sisters natin para kamustahin. Salamat sa ating Panginoon. Talagang everyday, binabago tayo ng ating Panginoon. Yung dating mahiyain, naku, mas marami na ang sharing ngayon dahil sa kabutihan ni Lord. Amen? Kaya naman, patuloy tayo magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Siyempre, maraming salamat for the life of our worship and praise team, dance team, yan. Salamat sa ating Panginoon at sa ating mga kapatid. And for this morning, mga kapatid, hindi pa payag na matapos itong September na walang patotoo dito ang ating Panginoon, yung kanyang kabutihan. Kaya naman, I'm so excited to hear the testimony of our sister in Christ. At hindi ko napapatagalin. Sobrang excited na ako dahil isa to sa nakasama namin. Simula't simula pa na kumbaga tinawag kami ng ating Panginoon dito sa gawain, dito sa Jesus Coffee Church. Nagsimula kami, parking lot pa lang. Isa to sa mga 50 na tao na naniwala sa ating Panginoong Jesus at sumamba every Sunday. At nakita niya kung paano nag-grow ang church kasabay ang paglago nila bilang pamilya. Kaya naman, tatawagin ko na Sister Regine Carido together with her husband, John Relova. Ayan, Carido. Hindi naman Carido, Relova na pala. Kinasal na sila. At magdadalawang anak na! Woo! Thank you, Lord! Okay na naman. Hello po, good afternoon po lahat. So, isang pagpalang araw sa inyong mga kapatid. Kami po ay lubos na salamat na muli kaming magbigay ng pagkakataon at muli sa inyong harapan upang magbahagi ng aming kwento at pananampalataya. Paghihintay at kung paano kami pinagpala ng Diyos sa gitna ng pagsubok. Kami nga po pala ang Team Relova. Ako po si Brother Jan. Ako po si Sister Rich. Kasama po. At ito po yung aming testimony. Sa loob ng 3 taon, dumaan kami ng maraming pagsubok at pangtanggi sa aming plano ng aking asawa. At first, namatay po yung papa ni Reg, nakasama po namin sa bahay. Ang pangyayari na yun ay talagang pong pagsubok sa akin, lalo po sa aking asawa. Dahil bigla na lang po siyang hindi nagising. Doon po namin na-realize kung gaano kaiksi ang buhay at kung gaano kahalaga ang bawat minuto na makasama natin ang mga mahal natin sa buhay habang nandiyan pa sila. Second, pinagdasal namin mag-asawa kung ipagkakaloob talaga ni Lord yung bagay na pagkakalis namin ng bansa at mag-migrate sa Australia. Kung saan nandun si Papa na isa rin pastor. Madaming plano, inayos ng mga papel,
Dinadala na sa ibang bansa para na doon na kami makapagsimula muli ng aking Panginoon. Humingi ako kay Lord ng wisdom sa decision kung anong gagawin namin. But the Lord decided to us. Sa proseso ng pag-aayos ng papeles, madaming struggles, yung parang loob namin hindi sa amin asawa, hindi sa amin mag-asawang pagdadalawang isip. Nasa plano na namin ibenta yung bahay na bilhin namin sa sakyan para ipantagtag sa pagsimula ng buhay namin sa ibang bansa. Pero lahat ng ito ay plano namin na hindi plano ni Lord na para sa amin. Sapagkat hindi naging madali lahat. Pinag-pray namin, ngunit hindi pinagkaloob sa amin ni Lord. Sabi nga sa Kawikaan 16 verse 1, na sa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang magpapasya kung magaganap ito. Inisip na lang namin na hindi talaga para sa amin yung ibang bansa. Na-feel namin na mag-asawa yung saglit na panlulumo, pero pinaalala sa amin ni Lord na His rejection is redirection. Hindi namin alam yung plano ni Lord para sa amin. At kung siguro pinilit namin yun, hindi magiging madali tulad ng isang bunga na maasim ang bunga kapag pinilit. After our faith plan, nagpatuloy kami sa panilikod kay Lord at naghintay kami kung anong plano niya para sa aming buhay. This year, January, umattend kami sa birthday party ng aking pamangkin. Nandun ang aking pinsan at ang aking tita na isang Christian din. Siya ay nagpahala sa akin at nagsabi ko rin ako yung favorite yung pamangkin. Dahil lagi niya akong inaalala at kinakamusta. Noong time na yon, habang kami ay nag-uusap, tinanong niya kami if nakalipat na kami doon sa bahay na nabili na. Noong 2017 pa. Na na-turn over lang sa amin noong 2020. Ang sagot ko sa tita ko, wala pa kaming budget pagpagawa ng bahay. Nag-rent pa kami at mahirap din magpagawa ng bahay. Sabi ng tita ko, walang mangyayari kung hindi mo sisimulan ayusin ng bahay. At doon napaisip kami mag-asawa, siguro yun nga yung plano ni Lord para sa amin. Nung na-turn over sa amin yung house, pandemic yun, hindi kami makapagpagawa dahil naisip namin wala kaming sapat na budget. Bukod pa doon, mahirap paggawa ng pandemic. Pero sa panahon na yun, nagsimula na din yung process ng papeles para mag-loan sa pag-ibig, pagpagawa ng home renovation. Ngunit wala din nangyari, maghintay kami ng ilang taon, pero wala. Going back, after na mag-usap kami ng aming tita, hindi ko na ulit inisip pa yung about sa bahay. Pero nung nag-start ng unang prayer fasting natin, this year, last January, na-share sa akin ng asawa ko na isinunod niya doon sa prayer niya na may mapagawa at makakalipat na kami ng bahay. Na-share niya rin sa akin for ilang years na pinag-pray niya na makalipat na kami tuwing umaga, pinapasalamit niya yung rerenta namin bahay at kasama na doon yung mabibigay kay Lord na pagkakataon na makalipat na din. This year, the prayer and fasting ay masasabi kong ibang level ng experience namin mag-asawa. Dahil dito, ito talaga yung time na nag-focus kami magbalik at mag-focus lang kami magbalik ang relationship namin kay Lord at maging mas malalim spiritual. Mag-focus kami kay Lord at hindi sa mga prayer requests na sinimulan namin. Nag-focus kami sa prayer na siya bahala sa amin sa plano niya sa amin. Iniyak namin sa kanya lahat dahil hindi kami ang nagplano pero sa kanya kami nagtitiwala. Nung malapit na matapos yung week ng prayer and fasting, while we are praying, may bigla nag-flash sa akin. Nandun ka. Ito talaga, yung time na kasi nag-prayer and fasting, yun yung time na nag-flash sa akin doon sa bahay mismo, na may tao doon sa loob ng bahay. Doon sa loob ng bahay na may taong nakangiti sa amin na pinapasok ko. Ramdam ko yung presence ni Lord na nandun na siya. Nandun na siya amin doon siya sa bahay na yun. Hindi ako pasok niya kami na halika na dito na punta ka na. Nandun na siya yung tutor namin sa bahay, yung ultimo yung pagpapagawa ng bahay, yung ultimo yung ano yung disenyo ng bahay.
Andun siya mismo. So, February 2024, nag-decide na kami ituloy yung paggawa ng bahay. It was leap of faith. Bakit? Dahil estimate nagpapagawa din is almost 500K. Para doon sa renovation, pero yung pera namin, that time is wala pa sa budget namin na almost 50K lang. At wala kami ni-range dahil hindi namin alam kung paano namin gagawin. Pero alam namin na si Lord ang bahala. Wala kaming ka-worry-worry na hindi kami mag-load para magpagawa ng bahay. At isang araw, yung pinsan ko nag-message sa akin. Naikwento ko kasi sa kanya yung about sa bahay. Yung gusto ko sanang namin ipagawa. Nag-message siya at sinabi niya na meron na siyang pera na pwede na ipairam sa amin. Para mapagsimula na kami. Grabe si Lord na bumalaw. At sinabi niya pa nga, yung start ng payment, na kapag matapos na yung paggawa at installment pa din yung installment pa namin babayaran yung after namin mag-usap na yun, nag-issue na siya ng check at tuloy-tuloy na yun. May nakilala kami contractor, nag-ulog na kami ng down payment at nag-start na agad ng home construction. Sobrang bilis na ng process ni Lord. Ang gumalaw, wala kaming ka-stress or problem na hinarap. Sabi ko nga kay Reg, walang makakaaldang pag binuhos ni Lord yung pagkapala niya sa atin. Lahat ng iyon nangyari lang sa isang linggo. Habang ginagawa yung bahay namin dahil mahal ang materialis, nagkulang kami pero hindi namin pinoblema yun. Hinayaan namin kay Lord yung ulit yung mga additionals. After ilang days ng prayer, naisip ni Reg na try na i-message yung kanyang pinsan para mangyayari ng pagdagdag. Sa araw din na yun, sa araw ng mismo na yun, diniposit niya yung pera at nagtuloy yung renovation. Habang ginagawa yung bahay, nag-iikot-ikot na kami at naghahanap ng gamit ng sofa, cabinet, pero talagang sagad na kami sa budget. Gamit sa bahay. Sabi ni Reg, habang nakatingin kami, si Lord na bahala, so tatawa na lang kami. Tapos doon na lang kami natawa na, sige, pag-pray na lang natin. Pero kami nagusto ang sofa sa amin zone. At pray din namin. Di po faith ulit. Pray ko tinawanin si Papa. That time, sabi ko sa nagpapagawa ako ng bahay. Sabi niya sa akin, sige, kunin nila ako ng bahala. Hindi mo kasi maganda yung nagkakala ng 20K nang walang mga. Actually, biniro ko na talaga ni si Papa dun sa hospital. Pero yun nga, ginawa na agad ni Papa yung 20K. Yun agad grabe, answer prayer. Sabi ko, Lord, grabe ka naman mag-move sa akin. Kapag pinuso talaga yung buso talaga sa akin. When it rained, it poured. It pours. Adami talaga. Wala ka nang gagawin kundi sa luwing kitang pagpapala ng Diyos. Yung muling blessing na receive namin is last March 2024 is yung pregnant na sila. Doon namin na-realize na ito pala yung reason bakit hindi inalaw ni Lord yung mga pag-iwala sa amin. Plano niya sa amin, may pagawa ang aming bahay para dumating sa pag dumating si baby number 2. At makalina ka rin kami. Ganun kumila si Lord, hindi namin maunawahan sa una ang dahilan ang hindi niya pagsagot sa aming panandaan. May delays na nangyayari pero never niya tayo i-flipin at perfect timing na talaga palagi. Kapag nagpasakap ka lang talaga sa kanya, kalooban sa kabila ng delays na yun, disappointment ay mauunawa mo rin ang bandang ulit na mayroong mas mabuti at magandang plano si Lord para sa akin. Yung last 3 years of disappointment namin is binuhos ni Lord this year. Up until now, naaamis pa rin kami sa ginawa namin ni Lord sa buhay namin. We tend to focus on the blessing, but for us, we focus on how Lord moves in our lives. Para akong anak na kumakausap sa Ama. Yung sasabihin na lang ni Lord sa'yo, di ba anak, I control everything, ako bahala sa'yo. Sumunod ka lang. Every time we pray, papayak ka na lang talaga. Kaya gawin posible ni Lord yung mga imposible sa buhay natin.
Yung faith namin during the process last year is kinasal namin kay Lord. Kaya nga we are obedient in tithing. This is to remind us that everything is temporary. So we leave everything to the Lord. And on April 2023, birthday ni Eli, nakalipat ako kami ng sarili namin. Kung kailan akala namin na wala ng paraan, pinatunayan niya, siya lang Diyos na magbibigay ng higit pa sa inaasahan. Hindi niya kami iniwan o pinabayaan. Ngayon, matapos ng 3 taon na paghihintay, matupad na ang aming panalangin. Tunay nga totoo ang kanyang salita. Ngunit ang mga nagtitiwala kay Yahweh ay muli magkakaroon ng lakas. Lilipad ng isang tulad ng isang kabila. Sila'y tatakbo, hindi magpagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan at katapatan. Ito po ay dahilan ng kanyang biyaya at God. All these things to honor, God and glory, to our Lord Jesus Christ. Amen. Glory to God. Thank you, Lord. If you obey, God will provide a way. Ang sinabi nila, nag-obey sila dun sa pagtatides. Diba? At yung pinapanalangin nila, tumagal pa ng konti, pero tinipad pa rin ni Lord yung kanyang pangako. Diba? Ang hindi ko makakalimutan doon siya binahagi ng ating kapatid nyo. Piruin mo, yung magpapautang pa umontak sa'yo, kamay ng Lord yun! Diba? Tayo, diba? Sa normal na paningin talagang tayo yung mga sino kaya. Lord, pakita mo pwede kong utangan. Pero yung uutangan pa nila ang kumontak sa kanila. At installment pa ang bayad. Isang malakas na palakpakin kay Lord. Hindi pa kayo ng ating Panginoon na gano'n. Ganun, glory to God, no? Mga kapatid, kaya nakaka-excite ngayong Burmans. Sino pa ba excited ngayong Burmans? Parang yung isa na papikit. Diba? Alam niyo, naiintindihan ko kayo. Kasi nung bata ako, wow, bata pa naman tayo. Okay, yung mga kabataan, taas ang kamay. Alam niyo, pagtungtong pa lang ng Burmans, iba yung pananabik eh. Iba yung excitement eh, diba? Pero unti-unti, habang umiidad na, lalo na yung mga may trabaho na dyan, pagtungtong ng Burmans, parang medyo kinakabahan na sila. Lalo na yung mga young pro natin, yung bagong sweldo ka na iniintay talaga ng buong pamilya, no? Anak, nagpaparinig na yung nanay mo, anak, katapos ka na. Diba? Anak, makunang sweldo mo. And then iniintay namin makakapag-share ka na, diba? Lalo na ngayon magpapasko talagang yung dating excited na bata, na kabataan, nung nag-aaral ka pa, pag magpapasko, Burmans pa lang September, excited ka na dahil may mga nangako sa iyong ninong-ninang, may mga nangako sa iyong mga magulang mo, may mga nangako sa iyong mga lola't lolo mo, at gustong-gusto mong i-claim yung pangako na yon. Nare-regaluhan ka nila sa may matatanggap ka talaga ngayong kapaskuhan. Pero kanina nung nagtanong ako, etong mga kapatid natin na medyo may edad na, pumipikit na ako Burmans na. Bakit? Kasi tayo na po yung magbibigay ngayon. Nag-iiba na. Diba? Paiba-iba na tayo ng ating mga nararamdaman. Hindi ko alam na yun sa inyo mga kapatid, pero ito lang masasabi ko, kung tayo man nagbabago, meron tayong Diyos na hindi nagbabago. Siya ay pareho lang. The same yesterday, today, and forever. At saka kung ano yung pinangako niya, kahit dating-dati pa, sigurado, todo pa rin niya. Amen? Kaya lang dito tayo natatalo mga kapatid eh. Saan tayo natatalo every time na meron tayong pinangahawakan ng pangako kahit sa tao? Yung pag-iintay. Yan, dyan tayo natatalo. Ang daming mainipin. Tingnan mo yung katabi mo. Inip na. Inaantok na nga eh. Diba? Opening pa lang eh. Dito tayo natatalo. Alam niyo, may kwento ako sa inyo. True to life. Okay? Nangyari lang ito last week. Yung anak ko si EJ, may intrams. Diyan sa General Trias, malayo dun sa bahay namin. At hindi niya kasabay si Krista ng panahon na yon. Kaya ang sabi namin, hintayin mo kami. Dadating kami. Kachat niya yung daddy niya nang hiram ng cellphone dun sa kaklase niya. Dadating kami, susunduin ka namin. Malapit ka lang dyan ha, sa guard. Napano? Nainip. Naglakad. Napakalapit.
Sabi, hindi naman galit na may lambing, galit na galit ako. Sabi ko, bilisan mo, kilala ko yung anak mo. Malingat lang tayo ng konti, baka kung nasaan na yun. At nangyari na nga. Ngayon, eto na, malayong kanto pa mga kapatid, nandito pa kami nandito. Imagine, nasa district hospital pa, yung General Trias ng Oval. Nandito pa lang kami, GIG. Meron nakala namin, bumangga sa amin. Aba, si EJ, kasama yung classmate niya, kinakatok, tinapol daw nila yung sasakyan namin. Dahil nakita daw nila, bakit nainip naglakad? Wow, hindi mo malalakad yan kahit 2 araw. From Oval hanggang sa atin. Anong nangyari? Nainip magtintay. Umalis dun sa pinag-usapan. Mga kapatid, marami sa atin naiinip sa pag-iintay sa mga pangako ng ating Panginoon. Umaalis sa presensya ni Lord. Kaya anong aral sa atin? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maalis! Maghintay ka lang! Dahil yung Diyos talaga tumutupad. And this month of October, mga kapatid, paghawakan natin yung salita ng ating Panginoon. Kasi kahit gaano katagal, tinutupad niya yung kanyang pangako. Si Isaac, 25 years! Nangako ang Panginoon sa kanila, pero anong ginawa? Tinupad ng ating Panginoon. 4,000 years, sabi may Messiah daw na darating. Kung ikaw nagdududa, tignan mo ang ating Panginoong Jesus. Siya ang katuparan ng pangako ng ating Diyos. Kaya kung ikaw nagdududa ngayon mga kapatid, patuloy ka lang tumingin sa ating Panginoon. And this month of October, noong January, itong declaration natin, simula ng 2024, may kamay ng Diyos na tutulong sa ating lahat. Divine intervention. At hindi papayag ang ating Panginoon na matapos itong taon na ito na hindi mo mapanghawakan ang kanyang pangako. Nangyari sa ibang kapatid natin pareho lang ang Diyos na sinasamba natin at tiyak na mangyayari yun sa'yo. Dahil sabi ng salita ng ating Panginoon in Joshua chapter 21 verse 45, not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Ano daw sabi? Lahat ng pangako ng ating Panginoon ay tutuparin. Kaya this month of October, mga kapatid, kung ikaw ay naniniwala at nananampalataya na Lord, yung pinanghahawakan kong salita mo, yung pinanghahawakan kong pangako mo, tutuparin mo na ngayong month of October at hindi ka papayag na matapos ang 2024 na yung kamay mo ay hindi makuha namin at matulungan mo kami. Divine intervention, mga kapatid. Kaya this month of October, I'm so excited to declare in the name of Jesus sa kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. This month of October is the month of tayo kung nananampalataya ka. The month of fulfilling the promises. Pag sinabi ni Lord, I will bless you, sigurado, bless ka na. Pag sinabi ni Lord, magagaling ka na, magagaling ka na. Pag sinabi ni Lord, ikaw ang nagpuulong sa bayan, maglilingin sa kanya, todo pa rin niya yun. Pag sinabi ni Lord, todo pa rin na. Dahil kamat na ako, mga kapatid. Pag sinabi ni Lord, ang bubuksan niya ang durangawan ng langit, patuloy ka na magtiwala. Huwag kang mainip, maghantay ka lang. Huwag kang umalis sa presensya ng ating Panginoon. Patuloy tayo maniwala at manampalataya. Patuloy tayo sumunod. Because if you obey, God will provide the way. Amen? Month of October, fulfillment of God's promise, mga kapatid. Kaya itas na natin yung mga pagsunod natin at bilang respond dun sa katapatan ng ating Panginoon, mga kapatid. We should be thankful. We should be grateful to Him. Taas natin yung mga pagsamba natin, yung mga pagsunod natin. Kung tayo naniniwala sa ating Panginoon, dahil tapat ang nangako. Tapat ang nangako. Patuloy natin itoon ang ating paningin sa mga panahon na tayo natatakot, sa mga panahon na tayo nagdududa, sa mga panahon na tayo nag-iintay, Lord. Give us your sustaining grace, Lord God. Yes, Heavenly Father, we thank you. Maraming salamat po. Dahil
dito pumapasok ang doubt and fear, Lord. Mas nakapangyarihan ka. Mas malaki ka. At ikaw ang nagpupuno sa lahat ng pangangailangan namin. Mas lalapasan namin ang salita mo sa aming tenga at puso, Panginoon. Para maalis ang mga bulong ng kaaway. At patuloy kami makasunod sa iyo. At matanggap namin ang pagpapala ng pagsunod sa iyong salita. Kaya Lord, we claim this month of October, Panginoon, hindi ka papayag na meron kang pangako sa amin, meron kami pinangahawakan, mga kapatid ko, meron pinangahawakan. Tumutong pa rin nito, Panginoon, dahil tapat kang Diyos. Salamat, Lord, tinataas na po namin ang lahat ng ito, Panginoon. Maging mga pinapagawa naming building, Lord God. Lord, tapat ka. Patuloy kami maghihintay, patuloy kami aasa, Panginoon. Because you are faithful and you are unchangeable. In Jesus' mighty name, amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Psalm 23, 1-3. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lay down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my souls. Sa mga oras na ang ating pangangailangan at may kaguluhan, sa kanyang piling, tayo ay bibigyan ng kapahinga.